So, hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin itong viral na statement na binitawan ni Senator Robin Hood Padilla. Alam nyo, sa lahat ng mga senador, siya lang talaga yung walang nagawang tama. Oo, lahat na lang ng kanyang kinikilos talagang controversial. Can you imagine that, mga minamahal? Proud na proud pa siya, 'di ba? Na maging aso, maging tuta ng mga Duterte. Yes, right. Tama yung narinig ninyo, mga minabahal. Bukod sa tinawag niyang magaling daw kuno na pangulo, itong si former President Duterte, abay, aminado siya and willing itong si utol nating hudlom na maging tuta, attack dog, aso-asuhan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Grabe, no? Yung level ng sipsipan, talagang to the highest level. So, basahin natin to. Sabi niya dito, isa daw sa pinakamagaling na pangulo ng bansa, si former President Duterte. So, kahit pa daw na sinasabi na siya daw ay tuta, abay aminado siya, na totoo naman. Wala po kayong magagawa. Abay, apakatindi naman ng lolo ninyo. Aminado pa. So meaning, yung loyalty mo, hindi sa bansang Pilipinas, kundi dito kay Duterte. Ngayon, sige, balikan natin yung sinasabi niyang magaling daw. Naalala ninyo, yung war on drugs ni former President Duterte, hindi naman nabago yung buhay ng mamamayang Pilipino. So paano mo nasabi, Robin, na magaling itong si former President Duterte? Abay, mas lalo pa ngang lumaganap ang korupsyon sa loob ng war on drugs. 'Di ba? Yung mga buy-bust quotas, sobrang laganap noon. Mga ninja cups, and mga recycle shops. 'Di ba? To the point na yung mga pulis na imbis taga-protekta ng ating batas, taga-protekta ng mamamayang Pilipino, nagiging cause pa sila. 'Di ba? Nagiging isa din silang mga gumagawa ng krimen. Can you imagine that? 'Di ba? Kaya paano mo nasabi na isa sa pinakamagaling na pangulo, where in fact, sinira niya nga ang buhay ng mamamayang Pilipino? According nga kay Barbers, mga minamahal, tinawag niya yung catastrophic failure. Alam niyo ibig sabihin nun? 'Di ba? Imbis na ina-uphold yung justice, 'di ba? Ina-uphold natin yung public accountability. Abay, more on fabricated holes ang mangyayari. Kaya paano mo nasabi na pinakamagaling na presidente itong si former President Duterte? At hindi lang yan, mga minamahal. Dahil sa war on drugs, abay, meron pong level of impunity. Merong AJK. As in, lahat, mga minamahal, victims, families, journalists, talaga nga namang nagwawala. Siyempre, naghahanap ng hustisya. Dahil wala namang nakuha. 'Di ba? Ganyan ka-cruel itong panahon ni former President Duterte. Hindi lang yan yung issue sa war on drugs. Ngayon, controversial yung flood control scams and ghost project. 'Di ba? Kita naman ninyo, mga minamahal. Oh, yung mga bumobomba dyan ng mga contractors, ngayon, bistado na. Oh, alam ba ninyo na mayroong 308 billion pesos na ang na-allocate this year for flood control? But, karamihan, ghost projects. And syempre, mga substandard, mga minamahal. Syempre, para kumita, 'di ba? Yung mga construction firms. Kaya, ang tanong ko, paano mo nasabing pinakamagaling na pangulo? Meron bang magaling na lumubog ang bansang Pilipinas sa baha? Nung naging DPWH Secretary, itong si Mark Villar, ano yung nangyari? 'Di ba? Wala din. May mga favoritism. May paborito siyang contractors, may mga paboritong tao. See? Mga minamahal, so nasan doon yung tinutukoy mo na meron siyang pagmamahal sa ating bayan? Imagine senador ka, tapos ikaw mismo yung magsasabi na wala kang pakialam kung aso ka ba ni Duterte or hindi. Hindi ba dapat yung loyalty mo sa mamamayang Pilipino? Ano to, Senate Dog Show?
Tanong lang, mga minamahal. Kasi kung loyalty lang ang basihan, marami ring aso na mas loyal pa. Hindi nga lang sa corrupt. Kaya nakakapiko nitong si Robin Padilla, no? Nasasabihin, pinakamagaling, okay lang daw siya maging maging aso. Nakakahiya ka. To be honest. Imbis na ipaglaban mo ang taong bayan, inuna mo pang ipagtanggol si Tatay Digong. Oo, yung tatay ninyo. Binabaha na tayo, wala na ngang maayos sa flood control, wala na ngang totoong plano. Tahimik nga lang lahat, okay lang yan sa'yo? Alam mo ba kung gaano nakalala yung problema ng bansang Pilipinas? Mga minamahal, take note, ganyan ba yung gusto nyong maging leader? Ganyan ba yung gusto nyong paulit-ulit na i-elect sa Senado? Yung bulag sa katotohanan, walang pakialam, tahol ng tahol. 'Di ba? Barking at the wrong tree. Tama ba yung yung English natin? Ngayon, kung may tatanungin, ngayon, kung tatanungin mo, anong klaseng legacy naman ang iniwan ni former President Duterte? Wala. At ikaw, kung tatanungin ka namin, ano yung legacy ang iniiwan mo sa mamamayang Pilipino? Legacy ng pagsisipsip? Tama ba? Legacy ng pagiging attack dog? Pagsunod-sunuran? Ha? Hindi nga lang yan yung korupsyon, yung AJK yung issue natin dito eh. O yung traffic. Diba mga minamahal? Grabe. Usap-usapan yung trapiko. Pero hanggang ngayon, hindi pa nga din nalulutas dahil sa kagagawan ninyo. O itong si Villar, tahimik lang talaga. Yan ba yung definition ng pinakamagaling na Pangulo? Grabe, no? Kaya mga kababayan, kung aso, itong si Robin Padilla, ngayon ang tanong, sino yung tunay niyang amo? At hanggang kailan tayo papayag na ang ganyang kalidad ng leader, 'di ba, ay mag-i-exist sa bansa natin? Oo. Ganyan yung mga taong klaseng gusto nyong binibigyan ng kapangyarihan? Kaya kung pagod na kayo sa kulto, 'di ba, at paulit-ulit na mga personalidad, abay, wag nyo nang iboto yung mga ganyang klaseng tao. Wake up, people. Gising-gising din. Kung hindi tayo, 'di ba? Sinong tao ang kikilos? Kung hindi tayo, sino ang kikilos? At sino din ang tunay na matatalo? 'Di ba? Alright, mga minamahal. Yun po. Anyway, yeah. It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Pengin lang ako ng comments, likes, and share, mga minamahal. And also, don't forget to click the subscribe and hit nyo always ang notification bell for more update. Yun lamang at ingat, mga kababayan.